Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Narito na naman po tayo sa isang episode ng Health Justice Talks, ang public information program ng Health Justice tungkol sa public health. Ngayong umaga, napakahalaga ng ating diskurso kasi Lung Month at Sight Saving Month po ngayong Agosto. Kaya naman, mayroon po tayong napaka-importanting bisita na magdi-discuss or pag-uusapan po natin yung Lung Month and Sight Saving Month tungkol sa lung health at eye health. No? Kaya naman, wag na nating patagalin. Papakilala ko na po sa inyong ating bisita ngayong araw. Ang ating pong bisita ay isang doktor sa mata, no? Si Dr. Yul Doreteo, isang respected authority in tobacco control na mag-share sa atin ng kanyang insights on the latest on lung and eye health. No? Pag-uusapan din natin ang iba't ibang harmful effects ng smoking at vaping sa ating lungs at sa ating mga mata at magbibigay rin siya ng mga practical advice on prevention at pag-highlight ng mga advocacy efforts niya na bilang tobacco control advocate for the longest time. Kaya naman, ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Yul Doreteo. Hey, magandang umaga po, magandang hapon o magandang gabi kung saan man po kayo sa mundo na nakikinig po sa Health Justice Talks podcast. Maraming salamat po sa Health Justice sa kanilang imbitasyon na sumali dito sa podcast at nagagalak po akong i-share yung ating kaalaman tungkol sa mata at tungkol sa baga. Hindi po ako espesyalista sa baga, hindi po ako pulmonologist. Pero sabi nga ni Attorney Ben, ako po ay ophthalmologist at matagal na rin po sa tobacco control. So, simulan na natin. Yes. Mag-deep dive na po tayo dun sa diskurso natin on lung and eye health. Doc, ano nga bang status ng lung and eye health dito sa Pilipinas? Lalong-lalo na dumarami yung mga naapektuhan yung kanilang baga o yung kanilang paglabo or mga problema sa mata at paano naapektuhan yung mga parte ng katawan nito sa in terms of smoking and vaping? Yeah. Unahin natin yung lungs. So pag tinignan po natin ang top causes of disease and death po dito sa ating bansa, sa Pilipinas, there are lung diseases that are in the top 10. So kasama po dyan ang lung cancer. Alam naman po ng lahat na pag nagsisigarilyo, mataas po ang risk na magkaroon ng lung cancer. 7 out of 10 cases of lung cancer ay dahil po sa paninigarilyo. Ang COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, kasama po dyan ang emphysema. Kasama din po ito sa top causes of disease in our country. At karamihan nga po ng may COPD ay dahil din po sa paninigarilyo bukod sa other air contaminants. So yung air pollution, malaking bagay din po sa COPD. At pangatlo ay tuberculosis. Simula pa po nung tayo ay bata pa, naging estudyante sa medisina hanggang ngayon, hindi pa po natatanggal ang TB sa ating bansa. We are one of the high burden countries for TB sa buong mundo. Hopefully, matitigil din yan. Dahil ang TB po ay nadudulot ng bakterya. So antibiotic po ang kailangan ibigay sa mga pasyenteng may TB at nagagamot po ng maayos ang TB. Medyo matagal lang po ang paggamot, 3 months to 6 months, even longer sa iba. Pero nagagamot po at marami mga survivors po ng TB. Ipa-plug ko na dito yung TB People Philippines, kasama po natin yan sa ating kampanya laban sa TB. Gusto rin po natin sabihin na bukod sa baga, marami pa pong ibang bahagi ng katawan na apektado po ng paninigarilyo. Hindi sa top 10 po ang mga sakit sa mata, pero malaking bagay po kung naapektuhan po ang mata. Kasi alam naman po natin, pag tayo ay bulag, mahirap po talaga ang buhay. So quality of life po ang pinag-uusapan. So umpisahan natin sa katarata. Ito po ang pinaka-common cause of blindness sa Pilipinas.
Hindi po dahil sa paninigarilyo, ang karamihan, the most common cause for cataract po ay pagtatanda po natin. No? Age-related cataract po ang number one. Pero malaking bagay din po ang paninigarilyo dahil ito po ay pabilis ng pagkapal ng katarata. Ang favorite na example ko po dito, nung bago pa po akong ophthalmologist, kakagraduate ko lang sa PGH, kukonti lang ang pasyente ko. Meron akong pasyente na abogado. Hindi ko alam kung kilala ni Attorney Ben, pero ako po ay sumilip sa kanyang mata kasi nagrereklamo siya na malabo. No? Mga 50 lang siya. No? So parang halos kaedad ko lang ngayon. Pagsilip ko sa kanyang mata, akala ko nakakita ako ng katarata ng 70 o 80 anyos. Kasi sobrang kapal. Kung kayo po ay pa-examine na ng mata, no, may pinapabasa sa inyong chart, ang nababasa lang niya yung pinakamalaking letra. Parang sabi ko, dapat kung 50 years old lang siya, kung may katarata siya, umpisa pa lang. Pero ito, sobrang kapal, wala nang remedyo except operahan. No? And okay lang naman po yun. At nung tinatanong ko nga siya, nalaman ko, 3 packs a day na smoker pala siya. So, bukod doon, may hypertension siya, and yung cholesterol niya, hindi rin maganda. All of these are related po sa smoking. No? So, ilista na po natin mga diseases caused by smoking and most likely ang vaping din. So, napag-usapan na po natin ang lung disease. Heart disease po is the number one killer actually dito sa Pilipinas at sa buong mundo. So, heart attack po, malaki po ang risk pag tayo po ay naninigarilyo dahil kumikitid po ang daanan ng dugo sa ating katawan, yung mga ating arteries ay sumisikip, hindi po nakakadaan ng dugo, hindi rin nakakadaan ng oxygen. So, kaya po tayo nagkaka-heart attack or nagkaka-stroke po sa utak. Part of this is caused by nicotine po. No? Nicotine constricts the blood vessels and raises the blood pressure. So pag sumikip po ang ating arteries, tumaas ang ating blood pressure, madali po magkaroon ng stroke or heart attack. And ganun din po sa mata. No? Pag kayo po ay may hypertension or mataas ang cholesterol, kulang po ang pagdating ng oxygen sa inyong mata. So you can also have diseases that cause blindness. No? Kasama po dyan ang retinal vascular ischemia. So kulang ng oxygen po sa retina. So optic nerve, ganun din po, ischemic optic neuropathy. And ang diabetes po, kung kayo po ay may diabetes, ay mahirap po i-control, lalong madaling lumala ang diabetes nyo. At apektado din po ang mata. Pwede rin po mabulag dahil dyan. So, introduction lang po ito sa lahat ng problema na dulot po ng paninigarilyo at ng nicotine na nasa mga electronic cigarettes. Kung pwede lang ibalik ang panahon, no? Hindi na sana na payagan ng gobyerno na ibenta ang lahat ng mga produkto na to. Pero mamaya na siguro yan sa usapan natin, Attorney Ben. Back to you. Mukhang malinaw po no na napakalaking risk factor po ang paninigarilyo at ang paggamit po ng vape sa mga sakit ng baga, sa sakit ng mata, sa sakit ng puso, sakit sa puso. So malinaw po yung correlation no nasabi po ni Doc Yul. Kanya naman nasabi niyo na rin kanina Doc Yul yung kahalagahan no na pag regulate or sana nga hindi na ibenta yung mga produktong sigarilyo at ngayon nga yung produktong vape. Gaano po kahalaga no yung tobacco control or vape control na tinatawag para maprotektahan no ang kalusugan ng ating mga mamamayan at maiwasan yung mga sakit na nasabi niyo Doc Yul? Siyempre, napaka-importante. No? Kung wala po tayong mga polisiya para i-regulate ang mga produkto na to, kung saan-saan na lang natin sila makikita at ang daming makaka-access sa mga produkto na to. Nung
bago pa po ako sa tobacco control, wala po ako masyadong alam sa mga policies at sa history po ng tobacco control, no? Ah, mahigit 2 dekada na po tayo sa tobacco control, pero nung pinag-aaralan natin ang kasaysayan ng tobacco control, more than 100 years na po ang tobacco control dito sa mundo. And bago pa yun, bago pa rin nagkaroon ng tobacco control, syempre nauna yung tobacco. So hundreds of years na rin po ang tobacco sa mundo natin. Pero sa umpisa, kung titignan po natin, no, ah, sa panahon pa ng mga indigenous tribes natin, no, o kaya indigenous people sa ibang bansa, for example, yung mga Native American Indians, no, kasama na po sa kanilang kultura ang tobacco. Pero ceremonial po ang paggamit ng tobacco. Pag fast forward po natin into, let's say, the 1400s, 1500s, 1600s, naging commercialized na po ang tobacco, pero ang mga mayayaman lang po ang gumagamit ng tobacco at ang forma po nito usually is chewing tobacco. No, wala po masyadong nagro-rolyo. Ang rolyo po ay cigar. No? Hindi pa po naimbento ang sigarilyo nung time na yon. At sa Middle East, lumabas yung mga water pipe or shisha and yung snuff, no, yung powdered tobacco na sinisinghot po sa ilong. Mahal po ang tobacco nung panahon na yon at syempre yung mga mahihirap hindi nakakabili. So considered luxury product siya. Fast forward pa po ng ilang daang taon, mga 1800s, no, almost 1900s, the 1880s, no, nung panahon na to, naimbento na ang sigarilyo pero nirorolyo po manually ang sigarilyo. So ang pinakamabilis na nagrorolyo, may mga tao po talaga, cigarette rollers, yan ang trabaho po nila. Ang pinakamabilis is mga 3 to 4 cigarettes ang narorolyo nila sa 1 minuto. Ay, hindi pala 1 minuto. Tama, 1 minuto. No? So, every 15 seconds nakakarolyo sila. 15 to 20 seconds. Kung titignan po natin ngayon, no, yung mga makina na gumagawa ng sigarilyo, 200,000 cigarettes a minute. So, yan po ay produkto ng Industrial Revolution at wala na po halos ngayon na nagro-rolyo ng sigarilyo by hand. No? Iilan na lang po. So at that time po, 1880s, nung naimbento po yung cigarette rolling machine, doon po naging mass-produced ang sigarilyo, naging affordable na sa mga lahat ng tao, pati mga mahihirap. So dumami po ang nagsisigarilyo. Lalo na nung mga tobacco companies namimigay ng libreng sigarilyo noong World War I and World War II sa ating mga sundalo. So kaya po kung papansinin natin, karamihan ng nagsisigarilyo mga lalaki. Dahil nagsimula po yan sa mass production and mass distribution sa mga sundalo po natin. Doon po natin sasabihin na nung panahon na yon, bihira po ang lung cancer. Okay? Hindi ko po alam ito nung ako ay estudyante sa medisina. Common na yung lung cancer, no? So nakikita po namin yan sa ward ng PGH, no? Sa mga na-autopsy po sa PGH. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan at the early 1900s, kung makakita daw po ang doktor ng isang kasong lung cancer, bihirang-bihira po yun. Baka hindi siya makakita ng ibang pasyente na may lung cancer sa buong buhay niya. So, kita niyo po, dahil sa mass production, mass distribution ng sigarilyo, naging laganap po ang lung cancer. At doon po nagsimula ang tobacco control. No? Dahil nakikita ng mga doktor, bakit dumadami ang mga lung cancer? Dati, halos wala tayong makita nito eh. There's some doctors, buong buhay, hindi nila makikita ang lung cancer. So, nung napag-aralan na po ng mga eksperto, nakita nila na, yung mga karamihan ng mga may lung cancer ay nagsisigarilyo. Doon din nila na-correlate po yung dalawa. No? So dumami na po yung mga studies hanggang sa 1950s, talagang sinabi ng mga health authorities, smoking causes lung cancer.
So yan po yung nalaman natin sa ating paglakbay dito sa tobacco control. So gusto ko sana sabihin, sana nung 1950s pa lang, pinagbawal na ng mga gobyerno itong sigarilyo. Pero mamaya pag-usapan natin kung gaano kalakas ang tobacco industry na hanggang ngayon hindi pa ipinagbabawal ang sigarilyo. Oh. Alam niyo po mga tagapakinig, tagapanood, matagal na pong tobacco control advocate si Doc Yul, no? Nasabi niya kanina, siya po yung Executive Director ng Southeast Asia Tobacco Control Alliance, na napakalaking organisasyon na naglalayong i-regulate at makontrol yung paggamit ng tobacco sa ating mundo, no? Kanya naman importante na ibahagi niya yung history ng paggamit ng tobacco at paano yung correlation nito dun sa lung cancer at iba pang sakit, no? Doc Yul, nasabi mo kanina na ang tobacco ay nakamamatay, no? Na it causes lung cancer, no? At importante na ma-regulate din ito. Ano naman po yung mga simple steps kunwari na maaring gawin ng mga tao para maprotektahan yung kanilang lungs at yung kanilang mga mata, uh, at hindi sila maging biktima ng tobacco at ng tobacco industry, ika nga? Well, first of all po, isipin po natin, no, ang karapatan natin, kasama po dyan ang karapatan sa kalusugan, the right to health. This is a basic human right. Kahit saan pong bansa tayo pumunta, lahat ng gobyerno, kinikilala po itong basic human right to health. So ipaglaban po natin ito. No? Walang karapatan ang tobacco industry o kahit sino man na sabihin na ang kanilang karapatan, kunwari, na ipagbenta o gumawa ng sigarilyo ay kasing importante ng karapatan natin sa kalusugan. The right to health is really paramount compared sa commercial rights ng mga tobacco industry. Ito ay parang hindi naiintindihan ng ilang mga kongresista natin na hanggang ngayon patuloy pa rin silang nagsasalita at pinagtatanggol ang tobacco industry. Tama po, no, in terms of yung interference o no, yung impluwensya ng tobacco industry laban sa right to health ng mga Pilipino. Mukhang malaki ang epekto ng tobacco industry, no. Sa matagal niyong panahon, Doc, no, sa tobacco control, ano mga successful campaigns naman yung inyong naipanalo or inilaban para makontrol nga po yung masamang epekto ng tobacco? Yeah. So, yun nga, pag tinignan po natin yung right to health, no? So, actually, hindi ko pa nasasagot masyado yung tanong mo kanina. Ayo. Baka kasi ano yung ma-sensor. Oo. Kasama po kasi dyan when we talk about our right to health, dapat yung gobyerno natin ang nagtatanggol nitong right to health natin at actually pinopromote ang right to health natin. So both protection and promotion of the right to health. And yung isa dyan, syempre yung ban on smoking in public places. So ang ating batas sa kasalukuyan, sinasabing pinagbabawal ang pagsisigarilyo sa anumang mga enclosed public places. And in some cities, yung mga LGUs natin, local governments, ay pinagbabawal in other outdoor public places din. Na tama naman po dahil sabi nga ng World Health Organization, there is no safe level of exposure. Kung tayo po ay nakakalanghap ng usok ng sigarilyo, nakakasama po ito sa ating kalusugan. At maari pong yung mga sakit ng mga smokers, maging sakit din natin, kahit tayo po ay non-smoker. So ito po ay second-hand smoke exposure. Meron pa ngang third-hand smoke exposure. So kung tayo pumasok sa taxi, o kaya sa hotel room, o kaya opisina, pero may nagsigarilyo doon, kahit na nawala na, tapos na yung paninigarilyo, kumakapit po yung usok, yung mga particles, doon po sa furniture, sa mga upuan. Kaya yung mga smokers na naaamoy pa natin na sa kanilang buhok, na sa kanilang mga damit, o balat. Nakakadulot din ng sakit po ito. So,
kung kayo po ay mga baby for example at kayo nagsisigarilyo, huwag niyo naman hawakan yung baby niyo dahil nakalat niyo po, no, through third-hand exposure. Kaya pinagbabawal po ang paninigarilyo sa taxi, sa mga public utility vehicle natin, no? Dahil kahit wala nang nagsisigarilyo yung driver, kunwari, kanina nagsigarilyo, tumigil na, pero afterwards, nag-pick up siya ng pasahero, nandun na yung usok dun sa loob ng taxi. So, dapat nga, itong kakulangan ng batas natin, dapat yung taxi, kahit may pasahero o wala, bawal ang paninigarilyo. So, tayo po bilang mga number one, no, protectors of our own health, kailangan idemanda po natin, no, ang ating karapatan. So kung may nagsisigarilyo po sa ating kapaligiran, kung kunwari tayo po ay nasa mall o nasa pampublikong sasakyan, nasa tricycle, nasa jeep, sabihan po natin, manong, manang, bawal po manigarilyo dito. At kung kailangan, magalit po kayo, no? Dahil nasa tama po kayo. Huwag naman yung susuntukin. Di ba nakakatakot yung Doc na baka pakawayin or ano? Paano ba yun? Dati po, no, nakakatakot talaga. May mga well, actually hanggang ngayon minsan may mga driver pa rin na matigas ang ulo, no? At sinasabi lang, sige, ayaw niyo dito, di bumaba kayo. Pero may iba naman po, alam naman nila na bawal. No? Tama. Lahat naman alam nila dapat bawal yan kasi required sa kanila maglagay ng no smoking sign sa kanilang sasakyan, sa kanilang tricycle at jeep. Karamihan naman po pag sinabihan nyo, papatayin naman nila yung sigarilyo. No? That's the least we can do. No? Pero kung gusto nyo pong one step further, edi ireklamo nyo po sa authorities. Pwede naman po isumbong yan sa LTFRB o kaya sa LGU para sila na po ang kumilos. Dahil trabaho po nila yan na ipagtanggol ang right to health natin. So that's one. No? And malaki na po ang progress po sa ating bansa dahil nung bago pa po yung Tobacco Regulation Act, may mga nagsisigarilyo pa rin kahit sa loob ng mall. No? Sa SM, sa Robinsons. Hindi po ako nagpa-plug ng mga to. Pero doon po nakakita ako ng nagsisigarilyo. Pero ngayon po, wala na. No? Talagang zero na. So, malaki na po ang hakbang natin. Sana tuloy-tuloy. No? Ang problema natin ngayon yung e-cigarettes. Dahil ang mga ito, minsan halos walang usok na lumalabas. Minsan mabango pa. So, hindi madaling mahuli. And ayon sa batas, dapat kung saan bawal ang paninigarilyo, bawal din ang pag-vape. So, dapat alam ng taong bayan yan at tayo na karamihan naman ng mga tao ay hindi gumagamit ng mga produkto na to. Sabihan po natin yung mga kababayan natin na kung saan dapat manigarilyo o mag-vape o kung saan hindi dapat. So that's the first po. Yan ang pinakamadaling maintindihan. Pangalawa po yung ating kampanya sa buwis, no? Pagtaas ng sin taxes. Kasama po ang health justice dyan. Yung malaking reforma po sa sin taxes noong 2012 ay matagal nang pinaglaban ng tobacco control community. Yung DOH nga natin, kung titignan natin ang kasaysayan sa ating Kongreso, 1996 pa pinaglalaban yung pagtaas ng tobacco tax. Kailan nangyari? 2012, no? So 16 years bago talagang naayos po ang problema. At hanggang ngayon, no? Although medyo sabihin natin affordable pa ang sigarilyo at ang mga e-cigarette lalo na ngayon, malaki na po ang tinaas. No? So kung titignan natin ang Global Adult Tobacco Survey, bago po nagka-sin tax reform, ang ating smoking prevalence po ay 28%, no? Almost 29%. Nung tumaas na po ang sin taxes at tumaas na rin ang presyo ng sigarilyo, bumaba po ang ating prevalence to 15%. So,
to 19%, sorry. I'm thinking of another country. So 19% po, no? Because of the tuloy po na pagtaas ng buwis at pagtaas ng presyo ng sigarilyo. So napakalaking impact po ng sin taxes. So wag po sanang sabihin ng taong bayan na ang pagtaas ng buwis ay masama, no? Minsan maganda po ang pagtaas ng buwis. Wag sana yung income tax ang itaas, pero ang sin taxes po kailangan itaas, no? Ang taxes po sa sigarilyo at sa alcohol. At pati na rin po yung mga ating sugar sweetened beverages dahil nakakasama po ito sa kalusugan natin, yung mga soft drinks, sabihin na natin soft drinks, 3-in-1 coffee, napakataas po ng sugar na nilalaman nito. At syempre ang alcohol, bukod sa mataas din ang sugar content nito, yung mga alcoholic products, yung alcohol mismo nakakasama po sa ating katawan. So, medyo malawak na po ang ating pinag-usapan, no? Pero ang sin taxes po, napaka-importante. So, what can the citizens do bilang mamamayan po ng Pilipinas? Kulitin natin yung ating mga congressman, no? Na suportahan po ang pagtaas ng buwis sa sigarilyo at alak. Marami po tayong kongresista na ayaw itaas ang buwis sa sigarilyo at alak, no? So yung sin taxes po, kahit na sabihin ng ibang mga kongresista, we are favoring the increase, pero gusto nila maliit na increase. Yan po ang tactic ng tobacco industry. Papayag po sila sa sin tax increase pero maliit lang. At kung maliit lang po ang pagtaas, edi maliit lang din po ang impact nun. For example po, no, Attorney Ben, kung ang sigarilyo ngayon ay 100 pesos per pack, dati po kasi 20 pesos per pack, napakamura. Nung sin tax reform tumaas, ngayon nasa mga 100, 120. May ibang mga mahal na brand, 200 pesos. Sabihin na natin 200 pesos yung pinakamahal, no? 20 sticks per pack. So, ang isang sigarilyo po, kung 200 pesos per pack, divide by 20, 10 pesos per stick. Affordable ba yon? Attorney Ben, kaya mo bang bumili ng sigarilyo na 10 pesos per stick? Kung ganyan kababa, maaari pa po, no, Dok? Kaya sa aking palagay, masyado pang mababa yung presyo. Tama, Di ba, oo. sa ibang bansa ang mahal eh. Kunwari sa UK, nung nag-aaral po ako doon, mahal talaga. Kaya kung titingnan mo sa Pilipinas, talagang mababa pa rin po yung presyo. Oo. So 200 pesos per pack po, presyo po yan, hindi po yan yung tax, no? So ibig sabihin, kailangan itaas pa yung tax para ang manufacturer, itataas pa nila yung presyo. So, kailangan mataas po ang pagtaas. So kung yung 200 pesos per pack, itataas po to 210 pesos per pack, o di piso lang tinaas. Divided by 20, magkano lang yun? Parang 50 centavos. Oo. 50 centavos per pack, per stick, no? So yung dating 10 pesos per stick, naging 10.50. Walang effect yun, no? Kung ako po ay high school student or college student, kayang-kaya ko yung 10 pesos, kayang-kaya ko rin yung 10.50. No? So yung 10 pesos, kung itataas, sana 15 pesos o doblehin to 20 pesos. Yan talagang less affordable. No? So yan po ang, tignan niyo po kung ang congressman nyo o congresswoman ay sinabi na, oo, susuportahan namin yan. Pero 10 pesos lang. Kasi Dok, Pagtaas, no? maraming Baliwala. mahirap ang hindi nabibili, no, kung mas mahal, at kung hindi sila bibili, mas hindi sila ma-expose doon sa masamang epekto nga ng tabako na nasabi nyo kanina. Kaya importante nga po talaga yung pagtaas ng tax, no, sa produktong sigarilyo. Oo, kasi kahit anong sabihin ng mga doktor, no? May kasama po tayo sa Syntax Coalition, si Dr. Tony Dance. Professor ko po ito, no, sa medicine. Siya po ay isang cardiologist. Sinasabi nga niya na kung siya mag-counsel, mag-advise sa kanyang pasyente, isa-isa, no, araw-araw, kahit sabihin natin 100 patients a day, sabihin niya stop smoking.
Doon sa 100, sabihin natin, 10, 20 ang tumigil. Ang dami pang nagsisigarilyo. Pero dito sa sin tax reform, milyon-milyon po ang apektado. No? So, yung dating 16 million smokers natin, no, as of 2012, nung 2015, 15 million. No? So 1 million ang nabawas sa pagtaas ng buwis. Napakalaki pong bagay po yon because we can avoid all of the diseases. No? So unang-una, yung pasyente hindi nagkakasakit. Pag hindi nagkakasakit, yung pera na sanang gagamitin sa paggamot, pwedeng gamitin dun sa pag-aaral ng anak o kaya dun sa pagkain. Alam naman natin na napakamahal ng pagkain dito sa Pilipinas. So, pwedeng gamitin yung savings na yun dun sa pagbili ng masustansyang pagkain. Mm-mm. Marami pang ibang pwedeng paggastusan bukod sa paggamot sa sakit. No? So, pag-iwas po sa sakit ay napaka-importante po. And then, syempre yung gobyerno natin, hindi gagamitin yung pera ng PhilHealth dun sa paggamot, pero pwede rin sa mga population-based interventions like vaccination, mga health promotion programs. No? Actually, pagbigay ng subsidy sa pagkain sa mga mahirap. All of these things can be done through schools, sa mga school children natin, no? Sa mga canteen, pagbigay ng libreng healthy food sa mga estudyante natin para maging matalino, para maging malusog ang katawan at maging malakas. Can you imagine yung investment ng ating pamahalaan pag doon nilagay ang mga pork barrel funds, ang mga confidential funds doon sa school children natin, investing in our future. No? Humihirit lang po ako, Attorney Ben, kasi ito yung Yung PhilHealth. opportunity natin na nasabihan yung mga ating mga kababayan na ang problema ng PhilHealth, no, ninanakawan po ngayon ang PhilHealth funds, gagamitin sana sa ibang government projects na pinagbabawal ng ating batas. So, yung PhilHealth po natin, pinupondohan po yan ng sin tax. No? Malaking bagay po ito nung pinag-uusapan sa Kongreso kung saan pupunta yung sin tax revenues. No? Kasi malaki po ang pagtaas ng tobacco and alcohol taxes. Napakalaki dun sa tobacco. Sinabi ng mga health advocates, kung ang tobacco and alcohol nakakapinsala sa kalusugan, dapat ilagay sa healthcare ang sin tax revenue. So napunta po sa PhilHealth, no? Ang karamihan, and this is to pay for the premiums of our poor, plus our senior citizens and PWDs. No? So yung mga mahirap nating kababayan, hindi nila kayang bayaran pagka nagkasakit sila. So babayaran po dapat ng PhilHealth yan. Para libre po, zero po ang out of pocket ng mga mahihirap. Mm-mm. Ang problema natin ngayon, no, bukod sa mismanaged ang funds ng PhilHealth, sinasabi ngayon may excess funds ang PhilHealth, no? So kukunin ng government yan, ng DOF, ni Secretary Recto, at ilalagay sa ibang mga government projects. Kung tutuusin, ang mga unprogrammed government projects, no, unfunded, ay dahil nilipat ng Congress yung kanilang budget sa pork barrel. Kung Mm-mm. sana ay doon sana sa tamang programa, edi nabawasan yung pork barrel, ano po. Tama. Kaya maging mapili po tayo pag tayo po ay dumating sa Mayo sa eleksyon natin ng kongresista Oo. para totoong yung tamang paggamit sana ng ating taxpayers money sa budgeting ay mapunta sa kalusugan at sa edukasyon kung saan talaga makikinabang ang ating bayan. Mm-mm. So sin taxes po, no? So babalik ko po sa tobacco control. So we have smoking bans in public places, yung sin taxes, and then yung advertising and promotion po. So pinagbawal na po ang advertising sa TV, sa radyo, sa newspapers, no? At mga print magazines. Kung naalala niyo po, kung kayo po ay kasing tanda ko, naabutan niyo pa yung smoking is dangerous to your health. No? Doon lumalabas sa TV at sa radyo. Wala na po ngayon. But
laganap po ang promotion pa rin sa internet. No? Sa mga pelikula natin, although hindi naman branded, minsan branded, pero marami pa ring promotions, no? Online in particular. At kitang-kita natin ito sa e-cigarettes, kahit na bawal na po, no? Ang pagbenta nito sa online, marami pa ring nakakalusot. So, um, kung tayo po ay wala naman sa internet, paglabas natin sa ating mga tahanan, kita po natin yung mga tindahan, mga sari-sari store. Hindi ko alam kung napansin nyo, in the past 6 months, dumami po yung mga sari-sari store na napipinturahan ng red and white. Mm. Actually, Ah, Docule, no? Yung ginagawa na nila, yung buong sari-sari store na ang oo, advertising vehicle nila, no? At para lang ma-promote yung tobacco product. Eh, sabi mo nyo nga, bawal yung mga ganitong gawain. bawal ang outdoor advertising, malinaw na malinaw sa ating batas. Uh, Before this, no, 20 years ago, nakikita pa natin, kaparehas na ngayon. Red and white, o kaya green, o kaya blue, no? Hindi na natin ibibigay pang brand name ng mga sigarilyo na to. Pero alam niyo na kung ano yung brand ng sigarilyo sa kulay pa lang. Um, Actually, bawal po yan, no? Malinaw sa batas, outdoor advertising is prohibited. So, uh, saludo po tayo dun sa mga LGU na pinagbabawal talaga ang outdoor advertising. Hindi pwede sa kanila to. Yung mga mayor natin, mga city councilors natin na kung saan nangyayari po ito, kasama po dyan ang aking bayan ng Parañaque, Mayor Olivares. Anong gagawin niyo dito sa mga sari-sari store na red and white? Ah, okay lang ba sa inyo yan na ang batas natin hindi sinusunod? O baka naman ay nakausap na kayo ng tobacco company para payagan to. Kung kayo po ay para sa bayan at gusto niyo po talagang ipagtanggol ang right to health ng ating mga kababayan, lalo na mga kabataan na nakikita po ito araw-araw, patanggal niyo po lahat ng mga outdoor advertisement na to. Kung pwede lang po, no? Alam ko kaya niyo yan kung gusto niyo. So, outdoor advertising po, no? Attorney Ben is the third. And then fourth po, yung ating graphic health warning sa Pilipinas. Um, Malaking victory din po ito. 2016 po unang lumabas ang graphic health warning sa atin. So lahat ng nagsisigarilyo po, gumagamit ng mga tobacco products at pati na rin yung mga e-cigarette products, makikita nyo po may picture po na health warning. Um, Sabihin din po natin na may kakulangan pa rin, pwede pa rin ma-improve po ito. So ang size po, kung titignan nyo po ang pakete ng sigarilyo, uh, for example, kung ito po ay pakete, kalahati lang po sa baba ang ating health warning. No? 50% po of the pack sa bandang baba ang health warning. Sa buong Southeast Asia po, tayo lang ang may graphic health warning na nasa baba. Karamihan po, at actually sa buong mundo, majority nasa taas po ang health warning. Bakit po importante ito? Dahil pag hinawakan na po ang pakete ng sigarilyo, madali pong takpan dahil madalas sa baba po hinahawakan. Mm-mm. No? Nakita na ba kayo ng humahawak ng pakete ng sigarilyo sa taas? Wala Mm-mm. naman siguro. Kahit cellphone, din humahawak tayo sa bandang baba. So, natatakpan po ang health warning. So, kung maabendahan po ang ating batas, sana ilagay sa taas. Pangalawa po yung size, no? 50%. Oh, Ano? sabi nyo, nalaman ko nga rin po na yung ibang bansa, mas malalaki yung size, hindi lang 50% yung kanilang Oo. size. Recently, nasa Thailand po tayo, no? Attorney Ben, nakita niyo ba gaano kalaki yung health warning doon? It is 85%. No? So, napakalaki, 15% na lang sa ilalim ang kung saan nilalagay yung brand name ng sigarilyo. And in other countries, meron pa nga pong tinatawag na standardized packaging or plain packaging. Para madaling maintindihan po ito, kung titingnan niyo po ang
packaging ng mga gamot natin, no? Ang tawag po dito generic packaging. So ganun din sana ang packaging ng sigarilyo. Dapat generic din. At ang kulay pa nga na ginagamit sa ibang bansa is a very dark and dirty looking brown. No, so pag tinignan niyo yung pakete ng Australia or even dito sa ating region, Southeast Asia, Singapore and Thailand have plain packaging. Brown, dark brown po ang pakete ng sigarilyo. So hindi niyo na makikita yung red, blue, green, gold, silver, or white. No? Wala na po yun dahil attractive po ang mga kulay na to. Pag nakita niyo yung brown, sabi niyo, ay, ang pangit. No? Sabi nga ng iba, nung bago pa ito sa Australia, nung 2012, sabi nila, poo brown. Kung hindi pa naman tanghali, no? So, poo brown, alam niyo na po ang poo, lalo na pag kayo po ay may mga pets, alam niyo po ang itsura niyan, ang kulay niyan, ganyan kadiri daw ang kulay. So, syempre, repulsive, hindi siya attractive kagaya ng red, blue, green, gold, and white. So, malaki na yung health warning, pangit pa yung kulay, so hindi appealing ang packaging sa mga kabataan. Doon po talaga tayo nagta-target. Dahil yung mga kabataan, doon naaakit sa mga mahukulay na produkto, mga magandang designs. No? That's why napaka alarming po yung e-cigarettes. Yung titignan po natin, no? Napaka-colorful, napaka-flavorful. There are over 15,000 o almost 16,000 e-cigarette flavors na nasa merkado po natin. Ang mga flavors, for example, bubble gum, mga fruity flavors, no? Bukod sa mint and menthol, merong mga strawberry flavor, cotton candy flavor, ano yung mga bears? Yung mga bear na, Makikita nyo, gummy talagang bears. nakakaengganyo nga po yung itsura nila, iba't ibang kulay. Meron nga pong parang Game Boy na vape packaging, kaya talagang para sa mga bata yung kanilang target. Oo. In Game Boy, yung pinaka-high-tech na nakita ko so far. Video game talaga siya, no? Parang handheld ano to? PlayStation or Nintendo. And then, e-cigarette pala siya, no? Others are watches, wristwatch na na-convert into a na e-cigarette din. So you can tell the time and you can smoke at the same time. Very high-tech and then very colorful ang packaging and very flavorful. No? So hindi surprising na naakit ang mga kabataan at ang taas na ng e-cigarette prevalence rate dito sa ating bansa sa mga kabataan. No? If I'm not mistaken, 14%, no? Tama po, 1 prevalence out rate of 7, sa 14. ang mga kabataan natin. No? And it's higher than the smoking rate, no? Cigarette smoking rate among youth sa ating bansa. So, given there are studies showing na yung risk of smoking later on is 3 to 6 times higher dun sa mga kabataan nagsimulang nag-e-cigarette, later mag-shift sila sa cigarette. We are worried po, no? Nakakabahala po na yung ating mga gains sa tobacco control ay bawasan o bumaliktad po. Bumababa na po ang mga nagsisigarilyo sa ating bansa, kumukonti. Kung dumadami naman po yung e-cigarette, baka in the future, who knows, in 10 to 15 years, ay paurong na po tayo, no, sa ating tobacco control. So yun po, I think those are the main points. Humihingi po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Simulan niyo po sa inyong mga mayor at city councilors, mga barangay captain, na
suportahan po ang tobacco control at hanggang sa mga congressman natin, mga senador, at pati na rin po ang presidente at first lady. No? Ang first lady natin, gumagamit po yan ng e-cigarette, ng heated tobacco product. Kaya napaka-friendly po ng tobacco industry sa kanya. Sana manawagan din po kayo kung kayo po ay kaibigan ng presidente o first lady. Sabihan niyo po na unang-una sila ay ah, lingkod bayan. No? Unahin ang interes po ng ating bayan bago ang interes ng tobacco industry. Mukhang masalimuot po talaga no yung tobacco control na tinatawag, lalong-lalo na may mga leader tayo no na affiliated or na impluwensyahan ng tobacco industry at mga interest ng tobacco industry ang kanilang pinupush no. Despite all of this, Doc, ano yung mga what keeps you motivated with your work in tobacco control? Baka meron kang ma-share na experience na mas maka-encourage pa sa ating mga tagapanood at tagapakinig na ipagpatuloy at tumulong dun sa ating tobacco control initiative. Well, maraming mga tobacco control advocates po no ay naging advocate dahil sila ay mismong biktima ng paninigarilyo. No? So si Engineer Emer Rojas, kaibigan po natin, siya ay may laryngeal cancer, na tanggal po naman yung cancer pero naiwanan siya ng butas no? Dahil wala na siyang voice box. Napakalaking tulong ng kanyang pagsuporta sa tobacco control. There are others naman po na kamag-anak nila, nanay, tatay, kapatid o anak, nagkaroon ng heart attack or stroke because of smoking. Ako po ay napaka blessed na wala po sa aking pamilya directly na biktima ng paninigarilyo. Although may mga pinsan po ako, mga tiyuhin na nagsigarilyo at na-stroke na heart attack or whatever from smoking. Pero really, kung ako po ay tanungin, in the past, ang motivation ko po ay hanggang ngayon, ng aking pamilya, yung mga anak ko, salamat sa Diyos, walang nagsigarilyo sa kanila, walang nag-vape. At kasama ko rin sila actually sa kampanya laban sa tobacco industry. Yung future po ng ating bayan, yun po ang tinitignan natin. Mag-i-invest po tayo sa kabataan po natin at sa kanilang kinabukasan. Kung sila po ay nagsigarilyo, nag-vape, we can already foresee na ang kinabukasan nila ay magiging madilim. No? Kung sila ay magkasakit o kaya naman ay yung mga kasama po nila ay nagkasakit, bukod sa personal suffering, yung suffering din ng kanilang pamilya, pati na rin yung kanilang economic status, no? Lahat ng kanilang gagastusin. Multiply niyo po yan by the millions. No? Kasi hindi lang isang tao po ang apektado. So really it is our public health that should inspire us. And I'm actually very inspired by the numbers of tobacco control advocates po ngayon. Kasama po dyan ang health justice, no? Kayo, Attorney Ben. Relatively speaking, if we look back 20 years ago, kakaunti lang po ang nakakatulong sa tobacco control. Pero ngayon po, from Batanes hanggang Sulu, meron po tayong mga tobacco control advocates ngayon, no, sa local governments, sa mga civil society. So that is also very inspiring po. No? So, nakikita natin yung success of the tobacco control campaign dahil nakikita ng ibang mga kababayan natin kung gaano kahalaga ang tobacco control. Mukhang mahalaga po no na gawin nating personal yung inspirasyon at motivation, no? Ibig sabihin, kung ginagawa natin tong tobacco control, iniisip natin yung mga mahal natin sa buhay. Yun po yung sinasabi ni Doc Yul, no? Hindi po to kampanya na
kung ano lang para to po sa ating public health, sa karapatan para sa kalusugan at priority natin yung mga kamag-anakan natin o mahal natin sa buhay, no. At mga panghuling tanong na po, Doc Yul, no. Ah, ngayong lang month at saving month, ano pong mensahe nyo sa mga Pilipino para mas maiwasan pa yung paggamit ng tobacco at para maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga masasamang epekto ng mga produktong ito? Simple lang po ano, kung kayo po ay nagsisigarilyo o gumagamit ng e-cigarette 'no, siyempre tigil po tayo 'no. Quitting is really the best policy 'no. So usually alam natin quitters never win, pero dito po sa usapan natin na smoking and vaping, quitters are the winners 'no. So wala pong mawawala sa inyo kung kayo po ay tumigil ng paninigarilyo o pagve-vape. Ang sa katunayan, mananalo nga po kayo, no? You will save your health. You will also save money. um, Pag hindi na kayo gumastos sa pagbili ng mga masamang produkto na to, bukod dyan, umiiwas tayo sa sakit. So you also have savings from healthcare. At isipin niyo po kung gaano kadami yung savings niyo sa loob ng isang buwan o isang taon na pwede niyo pong ilaan sa ibang bagay, no, na importante ring paggastusan, whether that is for yourself or for your family. Sa ating mga kababayan na hindi naman po nagsisigarilyo o nagve-vape, tulungan natin yung mga nagsisigarilyo o nagve-vape. Encourage po natin na tumigil sila. No? So, hindi po porque sabihin natin nangungulit po tayo ay masama po. No? Hindi lahat ng pangungulit ay masama. Ito po ay expression ng ating pagmamahal sa kanila, no? Because we care for their health, we care na humaba pa ang kanilang buhay na kasama natin. We can express that by telling them, uy, tumigil na po kayo. Ang mga kabataan, mga maliliit na bata, napaka-impluwensya po ito sa mga lolo at lola. No? Yung lolo, lola, tumigil na po kayo. Or daddy, papa, tumigil ka ng pagsikirilyo, pag-vape. Malaking impluwensya po ito sa kanila. So please continue. No? Let me encourage you. And pangatlo, um, sabihan din po natin yung mga ating policymakers, yun nga, yung mga ating mga LGU officials, barangay captain, councilors, city officials, and congressmen and senators, and even the president, and even our Secretary of Health, our Secretary of Finance, Secretary of Agriculture, Secretary of Trade. No, lahat po sila sana ay ma-encourage natin to support our tobacco control efforts. For our eyesight, no, hindi masyadong affected ang eyes directly, pero indirectly po nakakabulag din po ang nicotine at mga other smoking exposure. So iwas din po tayo in the same way. And last po, magdasal po tayo. Walang imposible kung nasa side po natin ang Diyos. Malaki po ang laban kasi sa tobacco industry. So naniniwala pa rin po tayo na in the end, the good will always win. So, yun lang po. Napakagandang mensahe po, Doc Yul, no? Yung good always win, no, against the evil of the tobacco industry at syempre yung epekto ng the evil of the effects of these tobacco products, no, sa ating mga mamamayan. At saka napunto po ni Doc Yul kanina yung kampanya on tobacco control ay is caring, no, for your relative, for your loved one, for your neighbor, no, na mahalagang lesson din, no, na alam natin na dapat nating ipalaganap yung pagmamahal sa kapwa. Okay, mahaba-habang pag-uusap po ang nangyari ngayong episode natin at napakahalaga pong napag-usapan natin ang epekto ng tobacco sa lung at saka sa ating eye health. At naibigay din po ni Doc Yul yung mahabang istorya, no, ng
kasaysayan ng tobacco at kung paano na-impluwensyahan ng tobacco industry yung paggamit ng tobacco at yung mga polisiya ng gobyerno para sa regulasyon ng tobacco. At importanteng binigay niya sa atin yung mga paraan kung paano po tayo makakatulong dito sa tobacco control advocacy. So maraming salamat po, Doc Yul, isang legend at giant on tobacco control. Kami po pinainlakan nyo ngayong hapon at sana po yung mga ating tagapakinig, tagapanood, maraming natutunan ngayong araw na ito. Kaya naman, sa ating mga subscribers, sana po ay marami kayong natutunan. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa aming channel, hit subscribe po dito sa aming YouTube channel. At i-follow nyo rin po kami sa Instagram at sa Facebook. Hanggang sa susunod na episode po ulit ng Health Justice Talks. Ako po si Attorney Ben Nisperos, ang inyong ka-HJ Talks. Maraming salamat po.